Magandang araw sa inyong lahat mga kamatyas. Ngayon naman pasadahan natin ang best game na napili natin sa katatapos lang na rapid section ng ongoing St. Louis Chess Championship. Round number 9 sa bakbakan nila Super Grandmaster Wesley So at ang kaharap niya dito ay ang leading na si Grandmaster Ray Robson. Sa end part ng video, papakita ko po sa inyo ang standing. Ang ginawa ni Wesley, nag-E4, E5 si Robson, Knight F3, Knight C6, Ruy Lopez ang pinasok, Knight F6. Itinira ni Robson ang mismong paborito ni Wesley na Berlin sa black. Nag-D3, nag-anti-Berlin. Ayaw pumasok ni Wesley sa queen to queen. Bishop C5, kinapture na ang Knight capture at nag-Bishop G5. Ayan, pin lang. Dito po mga kamatsasa, sa mga tagapanood nating beginners, baka mapatanong kayo, bakit hindi kinakapture yung pawn sa E5 na yan? Sa madalas sa pagkakataon sa ganitong linya, meron kasing Queen D4. Madodouble attack yan. Threat ang knight tapos may threatening matchas. Kaya delikado ang puti dyan. Okay? Kaya nag-bishop G5 lang. H6, sinubukan ng bishop, umatras lang, maintain ang pin. Queen E7 para depensahan ang pawn. Knight BD2, bishop G4. Bumawi din naman si Robson ng pin. At nag-H3, sinubukan din, kakapturin ba? Pero nag-maintain lang ng pin din. G4, yun lang. Ang kaibahan, hinabol ang bishop. Bishop G6. Okay? Nawala nga ang pressure ng pin pero may drawback pa rin. Kasi medyo nakakailang ng mag-castling pagkaganyan dahil committed na ang shield ng king. Knight C4, threat sa pawn. Kinaslingan lang at yan po ang lumalabas na novelty sa bakbakan na ito. Kasi Knight C4, ang threat ay kuhanin ang pawn sa E5. Sa madalas sa pagkakataon, Bishop D6 ang ginagawa dito para pagtiyagaang depensahan ang pawn sa E5. Pero kay Robson, hindi na dinepensahan. Nag-castle queenside at nag-queen E2. Good move din naman. Kasi kung makikipagsabayan ang puti ng capture, meron din kasing Bishop takes E4 eh. Okay? Nakapin yan o di maganda ang black dyan. Kaya umiwas muna sa pressure ng D-file. Nag-bishop D6 saka hinabol ni Robson na depensahan ng pawn. At nag-castle queenside din. Queen E6, King B1. Ayan, kasi yung mga ganitong simpleng paislog-islog, dapat babasahin natin mga kamatyas. May mga pitik yan ng B5, tapos mga queen takes A2. Kaya nag-King B1. Rook DE8. Na-pressure si Robson sa pin, umiwas pero bad move ang marka. Dapat daw ang tira ay H5, ayun, basag na pala sa G4. Halimbawa, kung mag-push G5, Knight D7 lang. At least, barado ang bishop. Yan ang gusto dito ng computer engine. Pero balik tayo sa ginawa, Rook DE8, Bishop G3. O, ayan na, tatlo na naka-atake dyan. Knight D7, depensa. Knight H4, pupunta sa F5 na malakas. Umatras ang bishop, knight F5, bishop F8, atras din para depensahan ang pawn. Dito kasi mga kamatyas, kung kakapturin yan, pabor na pabor yan sa puti. Okay, G ang pangkakapture, then later on, pupunta ang rook sa G file, mamemreasure yan sa king side. Kaya dito, bishop F8, nag F3, ayan, medyo waiting lang din, G6, knight F E3. Talaga namang expected ni Wesley ang G6 na yan. Yun nga lang, syempre, ang kapalit, baradong bishop sa H7. Parang pawn na malaki. Bishop C5, F4. Ayan, para samantalahin ni Wesley, maramdaman niya ang pagkaaktibo ng minor pieces, samantalang mayroong baradong bishop doon. Nag-F5, ayan na. Bumalagbag dito si Robson. Pasabog sa E4. Kinapture, nako. Brand X din. Dapat daw ang tira, Queen H2. Yun, para may target sa C7. Ngayon, capture. Paano kung makipagsabayan? Halimbawa, makipagsabayan, magdi-D4. Ayun, linisin muna. Para walang mga pressure sa E-file. Tapos, halimbawa, mag-bishop B6, knight takes. O pagpalagay natin pawn takes and then D5. Ayun, lalamang ang puti dahil ma-expose ang black king. Ganong katindi. Kaya, kaso G takes F5 ang ginawa eh. G takes F5, E takes F5, Bishop takes F5, saka lumihis Queen H2 at nag B5. Ayun. Pag umalis ang knight, may Bishop takes knight ang gustong mangyari ni Robson. Pero nag D4, kumounter, bad move pa rin.
Dapat daw ang tira, knight takes f5 na. Paano kung mag-queen takes? Knight d2, bishop b6, ayan, etc. etc. Pero okay pa rin ang puti. Slightly better. Balik tayo sa d4 na ginawa at kumapture. Takes, knight takes c5, queen d2. Ayan, queen d2. Nako, sama ng pawn structure ni Robson. Triple pawn. Ayan, queen d2, may timing to play queen b4 o kaya queen a5 para atakihin ang black king. Knight b7, ayun, para di makapasok doon. Time check tayo, 18 seconds na lang si Robson, 3 minutes and 15 seconds pa si Wesley. Queen c3, bad move daw. Daming bad move ni Wesley ngayon ah. Dapat daw ang tira, knight takes f5, queen takes f5, and queen d4 para atakihin ang a7, mga ganon-ganon. Pero tingin ko ito muna yan kasi may bishop pa eh. O, balik tayo pero nag queen c3, queen e4, bad move. Nako, palitan sila ng bad move. Sa bagay, segundo na lang si Robson eh. Bishop e4 daw ang accurate move. Okay? O, queen e4, knight takes f5, queen takes f5, and nag-rook d4. Depensa muna sa bishop. c5, rook takes c4, rook h7. Ayan, para early protection sa c7. B3, pasingaw lang sa back rank. Baka mamaya tamaan ng mga check sa ilalim. H5, rook G1, control lang. May threatening rook G5 mamaya. Rook HE7, nagbabadya ng bitaw dyan sa ilalim. King B2 umangat, na pressure si Wesley. Bad move. Dapat daw ang tira, rook G5 pa rin. At huwag matakot sa rook E1 check, angat lang. Wala pa namang sapat na kasunod para makapagbigay ng matinding pressure. Okay? So rook G5 pero nag-king B2, rook E4. Ayan, iba na to. Wala nang rook G5 kasi makakapture na yung bishop eh. Rook takes E4, queen takes E4 at nag-bishop D2. Queen D4. Hida mo na ng queen to queen. Rook G5 para pabagsakin ang H5 pawn. Rook E2, pinuwersa na. Bishop C1. So, kapit-kapit lang muna. Rook E1. Ang threat dito ni Robson, capturing ang queen para mabitin ang bishop. Pero bad move. Dapat daw ang tira, knight d6. Gisingin na ang natutulog na knight. Ayan, para magka-duty. O, pero nag-rook e1, ayun. Dito mga kamatyas, ayan, pakiguess nyo po. Ang excellent move na inihataw ni Wesley na hindi nakita ni Robson. Sa ilang sandali lang, tutuloy kagad natin. Start. Maraming salamat. Congrats sa mga nakakita ng rook takes c5 sacrifice. Nakabitaw din ng excellent move. Kinapture ang queen. Okay, pero isa-isahin natin ha. Balik ko lang. Baka mapatanong kayo, coach, ba't hindi kinapture ang tore? May knight namang depensa. Dito naman kasi kakapture yan. Bawi, nakapingas pa ng isang pawn. Okay? Ngayon, syempre pag knight, hindi pwede bitin ng queen. Kaya kinapture na lang ang queen. Rook takes c3, king d7, rook d3 check, knight d6, and rook d5. Okay? Winning ito pero syempre hindi pa natatapos ang laban. May gapangan pa ito kaya kailangan consistent ang tutok. H4, rook h5. Rook e4, bishop g5. Ayan na. Knight f5, talagang todo-todo. Yakap din si Robson sa h4 niya. Rook h7 check, king d6, at nag-bishop d8, threat ang pawn. C5, rook takes A7. Ayun na. Unti-unti nang pinipilaya ng mga pawns ni Robson. Rook E3, atake sa H3. Rook F7. Kulit muna sa knight. King E6, rook C7. Ayan na. King D6, rook F7, king E6, at nag-rook F6 check. Hindi pwedeng magpabalik-balik. Sayang. King E5, rook C6, king D5, at nag-rook C8. Knight D6, inatake muna ang tore. Pero teka muna mga kamatyas, ba't hindi pa kinapture itong pawn sa H3? May bishop B6. Ayun, babagsak ang pawn. Kaya pala, inistorbo muna ni Robson ang tore para mawala dyan, pero may C4 check. King E6, ayun, tuluyan ng bumigay. Bibigay at bibigay pa rin pala. Rook takes, A4. Check. King A3, H3, Bishop C7. Ayan na, may pasimpleng threat.
Nag-rook h1, kinapture na at punta sa likod. Yan po ang tamang pag-control. Rook behind your opponent pass pawn para anytime may bantay sa likod. H2, angat. Kasi check na yan dyan eh. Kaya tamang-tama yung king b4. King c6, a5, king b7, rook h6 lang. King a7, a6 para masugswang na king ang gagalaw. King a8, di ba? Kasi pag gumalaw ang tore, anytime pipingasin na talaga yung pawn na yan eh. King a8, rook h7. Ayan, para sugswang. King b8, c5. Yung isa naman. King a8, a7. Nako. Stalemate. Sugswang. Rook na talaga ang gagalaw dito. At umiwas. Capture na, takes. Ayun. Saka tatrabahuin ang another winning position. Oh, pero ayaw pa rin sumuko ni Robson. Ayaw pa rin talaga. O ayaw pa rin. Ayun. Dito po, nag-resign na si Robson. Okay. Tinalo ni Wesley ang leading sa kanilang bakbakan ng rapid section. Ito po ang kanilang standing. Silipin natin. Sino ba ang nanguna sa rapid? Si Robson pa rin, 5.5 points. Pumapangalawa si MVL at tied sila ni Caruana with 5 points. At Anichgiri, Alireza, Sevian, Nepo, Lekwang, 4.5 points. And Wesley Jeffrey Siong sa kahulihang 3.5 points. Ayun laing mga kamatsas. Okay, abang naman tayo sa 2 days ng kanilang double round robin ng Blitz at i-combine ang score ng Blitz sa Rapid at doon malalaman kung sino talaga ang kampiyon, magkakampiyon dito sa St. Louis Rapid and Blitz 2023. Okay? So abang po tayo, baka naman makaharurot, makabawi itong si Wesley. Tingnan natin, ano? Parang naalala ko si Magnus eh. May masamang laro sa Rapid, ano? Tapos biglang pag Blitz, nako, lumipad ang score. Champion pa rin. Kaya hindi pa rin nawawala ng pag-asa si Wesley at baka magpapanalo naman siya sa Blitz Double Round Robin. Okay, maraming salamat po mga kamatsas. Sana natuto kayo, na update kayo dito sa ongoing malakasang tournament at magkita-kita pa tayo sa mga susunod pang chess updates.